hindi yata tayo nag-almusal, guys. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Ayun. Magandang umaga po sa ating lahat na nandito. Magandang umaga rin po sa lahat na nanonood sa atin sa FB Live. Isang pinagpala at magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalay po tayo ng Panginoon. Sige po, tumayo na po tayong lahat para po sa pagsisimula ng ating gawain. Sino po dito ang naniniwala na mabuti ang ating Panginoon? Amen. Itaas po natin ang ating kamay at ipalakpak po natin sa ating Panginoon. Yes, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Jesus! Napakabuti niya, Panginoon! Purihin ka! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Panginoon! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw na ibinigay mo po sa amin. Thank you, Lord, for this day. For this day is a Thanksgiving Day sa iyo, Panginoon. A celebration ng kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, Lord God, sa bawat kaluluwa na nandito ngayon, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil ikaw ay mabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa kagalingan, salamat sa provision, salamat sa proteksyon, Panginoon. Salamat sa kaalaman, salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Indeed, you are faithful, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At ang araw na ito, iaalay namin sa iyo, Panginoon. Kami magpupuri, kami magpapasalamat sa iyo, Lord God. At hayaan mo, Lord God, na ang araw na ito ibigay namin sa iyo victoriously, Panginoon. We declare victory sa aming gawain ngayong araw na ito, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na lahat ng tatay sa iyong harapan, Panginoon, itago mo sa iyong likuran, yung song leader, yung maghahatid na yung salita, Panginoon. Mahatid niya yung salita with boldness and authority, Panginoon. Marami pong salamat, Lord Jesus. Ikaw lang ang maitaas sa araw na ito. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, tinatawagan ko na po si Sister Jackie para po sa ating scripture reading. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 14, verse 13 to 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ang mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na iyon, may lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo ang mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damahan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tuminala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nang ipiunan ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Good morning, church! Good morning. Tayo po sa aawitin natin, let everything that has breath praise the Lord. Amen po ba? Lahat po ba tayo dito humihinga pa? Di ba lahat po tayo sa pagkadahilan na yun upang magpuri sa Panginoon? Amen po? Na tayo ay mayroong bagong
keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, He is Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I feel so
The veils are before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, our Lord. What a powerful name! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of you have no rival. You have no rival. And you have no equal. And now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ. Oh, all powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! Lord, my church belongs to Jesus. What a powerful name it is! The name Hallelujah, we love to worship you. We love to be in your presence, Lord. Thank you, Lord, for giving us the freedom, Lord, to worship you, Lord. For giving us a church, Lord, where we can gather together and worship your name, Lord. Thank you, Lord, for your goodness, Lord. Thank you, Lord, for your glory, Lord God, for your presence, Lord God, for your Holy Spirit, Lord. Continue to move in this place, Lord, as we hear your word, Lord. Katulad ng kinanta namin kanina, Panginoon, open our hearts, Lord. Open our eyes, our ears, Lord, that we may receive you this morning, Lord. Thank you, Lord. This we ask, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Good morning. Good morning po. Ay, nakita ko si Mahal. Welcome sa gawain ng Panginoon. Alam ko ang name mo, Mahal. Okay. So, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Good morning po sa nanonood ng live at manonood po ng replay. Good morning po. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning po sa mga kapatid nating nandito sa
gawain ng Panginoon. Today is Women's Week. Women's Week po ng San Pedro Church, PPHC San Pedro. Okay. So, buksan po natin ating Biblia. Sa binasa po ni Ate Jack, Mateo chapter 14. Alam na alam po natin ito. Ito po yung himalang ginawa ng Diyos nung siya po ay nagpakain ng 5,000 tao, pwera, babae at mga lalaki, kasi ang binibilang lang po yung mga lalaki. Kung tutuusin po ayon sa mga Bible scholars, marahil sila po ay humigit kumulang 10,000. Sila po ay kumain, nabusog at sumobra pa sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Basahin muna po natin bago po tayo manalangin. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao, ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Sumagot si Jesus, hindi na sila kailangang umalis. Bigyan niyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing na tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Salamat po because you are a miracle working God. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung gumagawa ka ng himala noon, gagawa ka rin po ng himala sa aming buhay sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Ang milagro pong ito, o ang kwento ng milagro ito, the story of this miracle ay matatagpuan po natin sa 4 na Gospels. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, and John. Ang binasa po natin ay Matthew chapter 14, beginning verse 13 to 21. So mamaya po, pwede po tayo magbasa sa John, magbabasa po tayo sa Mark, and then sa Matthew. Sapagkat si Luke po at Mark, halos pareho po ang kanilang account. Okay. So ang eksena po nito ay nung narinig ni Jesus at nalaman niya na si Juan Bautista or John the Baptist ay namatay. Alam niyo po ba yung kwento? Si John the Baptist po ay kamag-anak ng ating Panginoon nung siya po ay nandito sa lupa. Okay. So, nung siya po ay namatay sapagkat pinugutan po siya ng ulo sa utos ni Herodes at sa pakiusap ng anak ni Herodias na iregalo sa kanya ang ulo ni John the Baptist. Kasi nung sumayaw yung anak ni Herodias na kinakasama ni Herodes, nasiyahan po siya doon sa sayaw ng dalaga. Sabi niya, ano mang hilingin mo, ay ipagkakaloob ko. So binulingan po ni Herodias
yung kanyang anak na dalaga, ang ipakuha mong regalo ay ang ulo ni John the Baptist. So sa madaling sabi, wala pong nagawa yung hari sapagkat pag sinabi ng hari, hindi pwede mababali. So pinapugutan niya po ng ulo si John the Baptist sa loob ng kulungan at dinala po yung ulong pugot na nasa plato. Kasi yun ang request. Ilagay mo sa ibabaw ng plato at ibigay doon sa dalaga. So nabalitaan po ito ng Panginoon. Kaya ang ginawa po ng Diyos, siya po ay umalis. Sabi ng iba, malamang siya ay umalis upang magdalamhati. Subalit pag binasa po natin sa Mark, sila po ay umalis papunta sa isang lugar, sa isang liblib na lugar upang magpahinga. Because during that time, sila po ay pagod, ang mga disciples o mga alagad ni Jesus, sila po ay pagod sa pangangaral at sa pagpapagaling ng may mga sakit. So ang sabi ng Panginoon, tayo ay umalis muna at pumunta tayo doon sa isang liblib na puok para kayo ay makapagpahinga ayon kay Mark. Okay? Sa book ni Mark. So habang sila po ay nakasakay sa bangka, sila po ay pagdating po nila doon sa isang lugar, nakita po ng Panginoon na napakaraming tao ang sumusunod sa kanila. So ang Diyos po ay nagkaroon ng kahabagan. Siya po ay nangaral, ayon po kay Luke, siya po ay nangaral, nagpagaling ng may mga sakit, at pag pinasa po natin doon sa pinaka-highlight ng kwento, siya po ay nagpakain ng 5,000 mahigit. Okay? So pansinin po natin, si Jesus po at ang mga alagad ay pagod na pagod. Si Jesus po ay nasa katawang tao, kaya po siya napapagod, subalit siya po ay 100% na Diyos. 100% na tao, kaya siya po ay napapagod. So nung dumating po sila doon sa liblib na lugar para magpahinga, nasundan po sila, ang sabi po ng Biblia, crowd, a multitude. Ibig sabihin po noon na pakarami. Kung ikaw kaya isang pastor, pupunta ka sa isang liblib na lugar para mag-retreat kasi pagod na pagod ka, ay pagdating mo doon ang daming tao. Ano kayong gagawin mo? Magpapahinga ka muna. Saka mo na haharapin yung mga tao. Subalit ang Panginoon, hindi muna po siya nagpahinga. Ang sabi ng Biblia, siya ay nagkaroon ng kahabagan. Nangaral po siya patungkol sa kaharian ng Diyos. Siya po ay nagpagaling ng may mga sakit at sa highlight po ng kwento, siya po ay nagpakain. So ano po ba? What does the story tells us about Jesus? Ano po ba sinasabi ng kwento patungkol kay Jesus at patungkol naman doon sa mga alagad? Okay? So, letter A, it's about Jesus. Under letter A, we have Roman number 1. He is a compassionate God. He is a compassionate God. Pagbabasahin po natin sa Matthew chapter 14, verse 13 and 14, nung nakita ng Diyos, nung nakita ng Panginoon yung napakaraming tao, siya ba'y nainis? Siguro isipin, magpapahinga nga ako, ba't niyo pa ako sinusundan? Subalit ang Panginoon, dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, siya po ay nagkaroon ng kahabagan doon sa mga taong patuloy na sumusunod sa Kanya, sapagkat kung babasahin po natin yung nakaraang talata o yung chapter 12-13, siya po ay nagpakita ng napakaraming himala. Siya po ay nangaral at nagpakita ng napakamangha-manghang himala pag binasa po natin sa ibang Gospels. Kaya yung mga tao, sinusundan po nila si Jesus sapagkat sila po ay manghang-mangha at sila po ay nangangailangan kay Jesus. So nakita po ito ni Jesus.
This story reminds us how compassionate God is. Okay. So makikita po natin si Jesus ay nag-travel ng napakalalayong lugar, nagpagaling ng maraming may sakit. Siya po ay napagod, siya po ay nagpapahinga, subalit yung mga tao ay patuloy na nangangailangan sa Kanya. There are times, yung pong mga taong nangangailangan, wala po yung oras. Minsan wala po silang oras na kinukonsider. Kung ikaw ba'y pagod, kung wala ka ba sa mood, so iniisip lang po nila yung talagang nangangailangan sila sa iyo. Yung mga tao nangangailangan ng atensyon. Sa pagkakataon pong ito, hindi po tiningnan ng Diyos kung siya ay pagod, hindi po tiningnan ng Panginoon kung siya ba ay kailangan magpahinga. So ang Panginoon po, nung siya nangaral, ang concern niya po yung mga espiritual na bagay. At nung siya po ay nagpagaling ng may mga sakit at karamdaman, ang Diyos po ay concerned sa ating physical na kalalagayan. At nung ang Panginoon po ay nagpakain ng mga taong nagugutom, ang Diyos po ay concerned sa kanyang mga anak kung tayo po ba ay nagugutom. Itaas po ang kamay ng mga nagugutom. Ay talaga may merienda tayo mamaya. Wala pa yata yung ating merienda. Okay. So, hindi lang po spiritual na bagay ang concern ng Panginoon, kundi yung ating physical na kailangan. Okay? Kailangan po nating kumain. Sapagkat kailangan po nating makagalaw, makapagtrabaho sa mga trabaho nyo at sa gawain ng Panginoon. At pansinin po natin, maiksi lang po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Sa Roma number 2, sa 17, basahin po natin sa verse 17 ng Matthew chapter 14. Ang sabi po sa Matthew 14, 17, 18, sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Sapagkat nung si Kristo po ay nangangaral, lumapit po yung mga alagad at anong sabi? Panginoon, pauwiin niyo na po sila. Sapagkat, kumbaga yung oras ay oras de peligro na sila ay nagugutom. At ang sabi ng mga alagad, pauwiin niyo na po sila, Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng Panginoon? Hindi kailangan. Sa iba pong translation, ang sabi ng Panginoon, huwag nyo silang pauwiin, pakakainin nyo sila. Huwag nyo silang pauwiin, pakakainin nyo sila. Ang sabi ng mga alagad, wala po tayong pagkain maliban sa 5 tinapay at 2 isda. Pansinin po natin yung ugali ng mga disciples. When Jesus said, hindi sila aalis, pakakainin nyo sila. Pag tinignan po natin sa ibang translation, ang sabi ng alagad, kailangan ko ba pong magtrabaho ng mahigit kalahating taon para kumita, para ipakain ko sa mga taong ito? Ang utos ng Panginoon, pakainin mo sila. There are times sa ating pong mga manggagawa, kapag tayo po'y may obligasyon na ipinagagawa sa atin ng Diyos, anong po
pong ginagawa natin? We try to escape responsibility. The disciples, they try to escape responsibility, pero ang sabi ng Diyos, pakakainin mo sila. Ang sabi po sa 17, ano pong sagot? Wala po tayong pagkain. Pansinin po natin yung wala. Kung alam ba ng mga disciples na gagawa ang Diyos ng kamangha-manghang himala, isasagot po ba nila yung wala? Ang salita kong wala, ito ay salitang kawalan ng pananampalataya. Pero ang sabi ng Panginoon, pakakainin nyo sila. Hindi po nangangahulugan na yung pagkain ay manggagaling sa mga disciples. Yung pagkain ay manggagaling sa Diyos, gagamitin niya lang pong instrumento ng kanyang himala ang kanyang mga alagad. Gusto niyo po ba gamitin kayo ng Diyos para ang Diyos ay magagawa ng himala sa pamamagitan ng buhay niyo? Wow! Sigurado. Kung kaya sasabihin mo, Panginoon, iba na lang po ang gagamitin niyo. Sapagkat ito po mga disciples na ito ay inatasan ng Diyos na sila po ay magdidistribute ng pagkain sa 5,000 katao, 12 lang po sila. 5,000 men, pwera, babae at mga bata. So, imagine ilang libo ang pagkakainin ng 12 alagad. So sila po ay inatasan ng Diyos sa isang napakalaking gawain na kung saan sa pamamagitan noon ay maluluwalhati ang Panginoon. Gusto nyo bang maluwalhati ang Diyos sa buhay nyo? Sigurado, ang amen nyo ay maiksi. Gusto nyo po bang gamitin kayo ng Diyos sa isang himala? Amen. Okay, wag po kayong sasagot ng hindi. Wag po kayong sasagot na wala. Wag po kayong sasagot na sakana. Anong isasagot nyo sa Panginoon? Yes, Lord. Kaya po nakagagawa ang Diyos ng himala sapagkat yung kanya pong yung kanyang mga lingkod ay mga masunurin. Natatandaan po natin si Moses. Ang sabi po ng Panginoon kay Moses sa Exodus chapter 3, gagamitin kita para palayain mo ang aking bayan sa pagkakaalipin sa ito sapagkat narinig ko ang kanilang mga inaingan. Sabi ni Moses, bakit ako? Why me? Ang dami pong sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi kita iiwanan, sasamahan kita. Pero ang sabi ni Moses, wag na ako, Panginoon, I do not know how to speak. Pwede ba yung kapatid ko na lang? Okay, subalit nung sumunod si Moses, ang Diyos po ay malayang nakagawa ng napakaraming himala sa bansang Ehipto. Amen? Kung gusto po nating makagawa ng himala ang Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng tinapay o 2 isda, kundi sa mga marami pang kamanghamanghang bagay, magpagamit po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. He is worthy of all praises. Hallelujah! Amen. Sabihin nyo sa sarili nyo, Panginoon, gumawa ka po ng himala sa pamamagitan ko. Ay, wala na tayong marinig. Ang haba naman po kasi. Okay. So sa verse 17, we are now in Roman number 2. He is a miracle working God. Waymaker, miracle worker. Kaya nung pinapaawit yun Eunice sa sabi ko, wow, that is the song na gusto ko sanang ipaawit nyo. Pero yun pala ang binigay na sa inyo ng Panginoon. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang
5 tinapay lamang at 2 isda. So, ano po ba ang nasa isip ng mga alagad? Napakaiksik ng kanilang isip at napakababaw ng pagkakakilala nila sa kanilang maestro. Sapagkat kung talagang totoong kilalang-kilala nila ang Panginoon, hindi sila magsasalita ng kaunti lamang. 5 tinapay lamang at 2 isda. Anong sabi ng Panginoon? Halika nga, Abel. Halika nga, Mike. Dalhin nyo yung 5 tinapay at 2 isda. Ano pong ginawa ng Diyos? Ipamahagi mo na ang mga tinapay. Sinabi niya po ba yon? Sinabi niya po ba kaagad yun? Ang sabi ng Panginoon, dalhin mo yung 5 tinapay, 2 isda, at ang Diyos po ay tumingala sa langit, nanalangin at nagpasalamat. Sino po ba dito ang mahilig magpasalamat kapag nakakatanggap ng biyaya? Ano po bang naobserba natin nung siya'y tumingala sa langit, nanalangin at nagpasalamat? The blessing, the 5 loaves of bread and the 2 fish multiply. It multiply. It is beyond the expectation, the perspective of the 12 disciples. When we give thanks, when we pray, yung pong biyayang natatanggap natin, gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki, o gaano man ito kaliit sa ating paningin, when we pray, God will multiply. Amen? Hindi ba kayo naniniwala? Parang hindi naniniwala mga ito. Hindi nyo pa po ba naranasan ang mapagpala ng Diyos sa isang napakamanghang kaparaanan? When we pray, kapag tayo po ay nagpapasalamat, the blessing multiplies. Amen. Nung siya'y nagpasalamat, ang sabi ng Biblia, sila po ay nakakain. In verse 20 of Matthew chapter 14, ang sabi po roon, sila po ay nabusog lahat. Hindi lamang po nagmumultiply when we pray and when we give thanks. Number 2, when we pray and we give thanks to the blessing that we receive every day, ang sabi po ng Biblia, it overflows. Ito po ay sumusobra. Tandaan nyo, 5 tinapay, 2 isda, nakakain ng mahigit 2 ay 5,000, at meron pa pong nasobrang 12 baskets. So kapag tayo po'y marunong magpasalamat, marunong po tayong manalangin, ang lahat ng ating natatanggap na biyaya, ito po ay sumusobra pa. Kaya po meron pa po tayong pangtulong sa ibang nangangailangan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. There is always miracles when we pray, when we give thanks. Sa ating pong pamilya, pag tayo po ba'y nagsasandok ng pagkain, naalala man lang po ba natin na magpasalamat bago po magsandok ng kanin at ulam? Minsan po may pagkakataon na umuusok pa yung kaldero, ubos na yung kanin. Naranasan niyo ba yan? Sa dami niyo magkakapatid. Umuusok pa yung kaldero, wala na yung kanin. Umuusok pa yung kawali, wala na yung ulam. Kaya yung iba yung kapatid, pagdating wala na pagkain. Okay? So when we, pag naging ugali po natin na bago tayo kumain, bago makatanggap ng biyaya, at anumang biyaya yon, maliit man o malaki, huwag po tayo magreklamo. O ang lahat ng sweldo ko,
Kasasahod mo lang, parang dumaan lang sa kamay mo. Kinabukasan, uutang ka. Kasi wala na yung sahod mo. Ang tanong, naging bahagi ba ang Diyos sa iyong mga tinangkilik o tinanggap na biyaya? Naging bahagi ba ang Panginoon? Wala nang sumasagot. Yes. Sa paanong paraan, Kuya Freddy? Si Kuya Freddy hindi pa natatanggap yung love gift na sa kanya. O Ate Eli, ibibigay ko sa'yo. Huwag mo sa'yo ibigay mo na sa linggo. Anong ibinibigay, Kuya Freddy? Kapag tayo'y nakakatanggap ng biyaya, nagiging bahagi pa ang Diyos sa ating mga tinatanggap. Tithing or giving or offering is a form of thanksgiving and it is worship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit hindi makatingin sa akin? Ang Diyos po ang pinapalakpakan natin. Subukan niyo po ang Panginoon sapagkat tapat po ang Diyos na nangangako sa atin na kapag marunong tayo magpasalamat, marunong tayong magbahagi ng mga biyaya, marunong tayong tumingala at makipag-connect doon sa source ng blessing, God will multiply our blessings. Amen. Hindi lamang po pera, hindi lamang material na bagay, maging ating spiritual na pangangailangan. Our faith increases, that is a blessing. Na wala tayong sakit at karamdaman, that is a blessing. Nang tayo may karamdaman, ang Diyos nag-provide ng ating pampapunta sa doktor, that is a blessing. Amen. Kaya there is no room for anak ng Diyos na panay reklamo, wala. Sabihin niyo, meron. Yes. Meron. Ang sabi ng mga disciples, Panginoon, wala. Anong wala? Di ba may 5 tinapay? Di ba may 2 isda? Amen? And God can do miracles sa mga taong marunong magpasalamat. Kapag pinagaling ka ng Diyos, anong sasabihin mo? Galing-galing ko talaga. Kasi ang ganda ng immune system ko. Hindi man lang pinasalamatan yung may likha. Hindi lamang pinasalamatan yung may bigay ng hininga. Hindi lamang pinasalamatan yung may bigay ng buhay. Amen. Lagi po tayong magpasalamat. At kapag binigyan po tayo ng biyaya ng katabi nyo, tingnan nyo ang katabi nyo. Bibigyan kayo ng pagpapala niyan. Ngayon pa lang, pasalamatan nyo na. Yan. Praise the Lord. Kasi, kung hindi po natin tayo marunong magpasalamat, yan sa mga kapatid nating nakikita natin, paano natin mapasalamatan ng Diyos na hindi natin siya nakikita? Okay, that is a very simple logic. Okay? So, the blessing overflows and the blessing multiplies. Okay, Roman number 3. He is a God of conservation. Buksan po natin sa Juan. Nandiyan po ba kayo sa Juan? Chapter 6. Yan, sa Juan, chapter 6. Okay, tingnan po natin sa verse 12. Basahin po natin ang makakain na mga tao. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng hindi masayang. Ang sabi ng Panginoon, ipunin nyo yung lumabis upang hindi masayang. He is a God of conservation. Ano po ba ang conservation? It is being thrifty, careful use of resources, avoid wasteful use, good stewardship.
naman po, tingnan po natin, ang sabi ng Psalms 24, beginning verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it." Ang lahat ng bagay sa mundo ay sa Diyos at lahat na nakatira doon. Tingnan po natin siya may-ari ng langit at lupa. Nagawa niya pong magpasalamat. Nagawa niya pong manalangin. At ngayon, ang sabi ng Diyos, ipunin ang natira upang walang masayang. Ang Diyos po, siya po ang Diyos na hindi po siya nagsasayang ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Lahat ng mga bagay ay may pakinabang. Sino po dito ang nagsasaing? Pagkatapos ang dami-daming sinaing, 3 lang naman kayong kakain. Pagkatapos napanis yung ulam, napanis yung kanin, itinapon na po sa basurahan. Ang sabi po ng patalastas, huwag kayong mag-waste ng pagkain sapagkat ang daming mga taong hindi nakakakain sa buong mundo. Napakaraming mga tao ang namamatay sa gutom. Ang sabi ng anak, bakit mama? Pag kinain ko ba yung sobrang ulam at natirang kanin, mabumusog ba yung naghihirap sa Ethiopia? Tama na naman. Ang ibig sabihin po nito, huwag po tayong mag-waste o magsasayang ng mga biyaya. Sa anong paraan? Minsan po, sino pong sanay ditong kumain yung buffet? Minsan sa buffet talagang punong-puno ng plato. Kasi ayaw niya nang bumalik. Kasi ugali po ng mga Pinoy, nahihiya silang bumalik kasi iniisip nila, kaya ang ginagawa, pinupuno yung mga plato kasi ayaw niya nang bumalik. Ang kaso, yung pagkain punong-puno sa plato, hindi niya po pala mauubos. That is called wasteful o pagsasayang ng pagkain. Anong gagawin po natin? Kukuha lang po tayo ng sapat na pagkain. Tama ba? Parang hindi yata nakamit yan iba. Okay. Tama. Dapat hindi po tayo nagsasayang. Kasi maging ang Diyos, maging si Jesus, ayaw niya ng may masasayang. Kaya yung natira, ito po ay ipinaipon niya sa mga alagad at sila po ay nakaipon pa ng 12 baskets of bread. May nagtanong pong pilosopo, bakit bread? Wala bang nasobrang isda? Sa tingin nyo, wala bang nasobrang isda? Bakit tinapay lang? Yun lang po ang sinasabi ng Biblia. Let us not go beyond what the Bible is talking about. Isda pinalaman sa tinapay. Pwede. Yung isda raw pinalaman sa tinapay. Meron pang ganon. Okay, ang Diyos po natin ay Diyos na nagpapala, subalit Diyos din po siyang hindi nagsasayang ng mga biyaya. Ano pa po ba yung paraan ng pagsasayang mga biyaya? Minsan tayo po ay, pag tayo may hawak na pera, para po tayo minsan may mga ugaling para yung hipo na sinasangag sa kawaling walang mantika. Ano ibig sabihin nun? Pag tayo may pera, hindi tayo mapakali, hindi natin alam kung anong bibilhin. Pag tayo nasa mall, bili doon, bili dito. Pag uwi mo sa bahay, naisip mo, bakit ko ba ito binili? Hindi ko nang pala ito kailangan. Mapapansin nyo na po, sa loob ng inyong kwarto, ay marami kayong mga anik-anik. Yung mga bagay pang binili nyo, na hindi nyo naman pala kailangan. That is wasting of money. That is wasting of blessing, of resources. So, ang tawag po doon yung impulsive buying. Yung nagbumibili po tayo
Dahil naramdaman lang natin na gustong-gusto nating bilhin. Pag uwi natin, hindi naman pala natin kailangan. Meron po bang natatamaan? Kaya marami po tayong mga anik-anik sa loob ng ating mga kwarto. Hindi lang po kayo natatamaan maging ang inyong lingkod. Kaya po po'y natatawa. Subalit, hindi lamang po kayo ang dapat natututo, kundi maging kaming nangangaral. Kaya ang Diyos, pag napansin po natin sa mga eksenang ito, ayaw niya po ng may nasasayang. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Ano po ba ang mga nasayang natin? Minsan nagsasayang din po tayo ng oras. Nagsasayang ng oras. Okay? Paano po ba natin ginagamit ang oras? Okay, Roma number 4. Ang sabi ng mga alagad, sabi ng Panginoon, pagkakainin mo sila. Pero ang sabi ng mga alagad, Panginoon, wala tayong pagkain. Kung ipaparaphrase natin, ay ganito ang pwedeng lengguwahe ng mga disciples. Panginoon, sa daming taong yan, at gutom na yan, paano sasapat ang 5 tinapay at 2 isda? Roma number 4, Jesus is big enough for our expectation. Jesus is big enough for our expectation. So minsan, sabi ng disciples, wala. Hindi ito sasapat. In John chapter 6, verse 5, Jesus tested Philip and asked him. So si Philip po, at si Andrew, sila lang po yung disciples na pinangalanan sa book of John. Tinest po ni Jesus si Philip. Ang sabi po niya kay Philip, tinanong niya, where shall we buy bread for this to eat? Saan kami bibili ng pagkain ng mga taong ito? Ang tanong ng Panginoon, saan tayo bibili ng pagkain ng mga taong ito? Hindi ba alam ni Jesus kung saan bibili? Alam niya po. Tinest niya lang si Philip. Philip replied in John 6 verse 7, I would take more than half a year wages to buy enough bread for one to have a bite. Panginoon, magtatrabaho ako na mahigit kalahating taon para mapakain ko ang lahat ng mga taong ito. In John 6:9, Andrew said, here is a boy. In other words, the fish and the bread, ang may-ari ay yung batang lalaki. Pinangalanan lang po yun sa book of John. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. The question of Andrew is this. But how far will they go among so many? How far will they go among so many? Panginoon, paano ito sasapat sa napakaraming taong ito na mapakain ang bawat isa? So their expectation is so limited. Tayo pong mga tao, limitado po yung ating mga expectation. Paano po natin nasusupersede yung ating expectation kapag tayo'y merong pananampalataya? Amen? Wala yata akong kaus. One time, si Hannah po ay meron po yung, anong tawag doon, anak? Parang meron po sila, yung department nila ng tourism, meron silang, magta-travel sila pagpunta sa Batangas. So, kailangan po nila 7,500.
kami ni Pastor na nalangin na Panginoon, makakasama ang aming anak. Alam niyo po ba ang Diyos nag-provide? Hindi po siya na late magbayad, ang Diyos po nag-provide. Because there are times our expectation, Lord, maliit lang. But we trust in you that you will provide. Amen? Na minsan, tinitingnan natin yung maliit. But God is big enough, is more sufficient. Sufficient po siya sa ating pangangailangan. Ngayon pong enrollment, mag-i-enroll naman po si Hannah. Ang sabi namin sa Panginoon, Lord, you will provide. Pag private school kasi may tuition po talaga yon. May upon enrollment, bibili pa siya ng bagong uniform, ng bagong PA uniform. Kasi kailangan dagdagan yung uniform niya. And God, mind you, God provided more than what we expect. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi na po namin sasabihin kung magkano. Tansyahin nyo na lang po kung ilang taon na si Pastor. God is a working miracle God. At alam ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan. One time po, buti nagising pa ako. Sabi ko, Lord, salamat ginising mo pa ako. I thought I am dead. Kasi ako po ay nakatulog na habang ako natutulog, I traveled so far. Parang nag-travel ako ng napakalayong bukirin. Pagising ko pagod, napagod ako. Sabi ko, Lord, salamat, ginising mo pa ako. Hindi po ito exaggeration. Naikwento ko po ito sa board. Sa dami ko po kasing nararamdaman, sabi ko, Lord, kung kalooban mo na ako ay magpa-check up, you will provide. Pero kung kalooban nung kunin mo ako, gusto ko pa pong mabuhay ng matagal. And God provide. God is faithful. Ang Diyos po ay tapat. Kung tayo po'y hindi tapat, God is faithful and He can do miracles in our lives every day. Kung gusto niya po tayong buhayin, bubuhayin niya po tayo. Nagising po ako, ang naninigas po ang dalawa kong kamay na parang nilalagnat. At ang dalawa kong paa, sabay po yun na parang nilalagnat. Na hindi ko po maipaliwanag kung bakit. Ang sabi ko lang sa Lord, salamat, nagising po ako. When we wake up in the morning, it is a miracle. Kapag tayo po'y nagising sa umaga, wag po nating sabihin, bata pa ako. Hindi pa ako kukunin ni Lord. Hindi po totoo yan. Ang dami pong namatay ng mas bata pa po kay Ate Violi. Mas bata pa kay Pastor. Mas bata pa sa amin. Mas bata pa kay Ate Rose. Parang sinabi na yung lahat ng senyor. Because we do not know what tomorrow will bring. Ito po yung preaching ko nung nakaraan. Kaya sabi ko, Lord, salamat. At kung kalooban mong magpa-check up ako, kasi meron na po akong nararamdaman, hindi nyo lang halata. No? Ngayon, halata nyo ba? Hindi. Salamat sa Panginoon. God provides. Kaya sabi ko, nung ako magpiprint, sabi ko, Lord, ano po ba imimensahe ko sa Sunday? God is good. And all the time, God is good. Jesus is big enough for any of our expectations. He is an ultimate provider. Kaya yung kung pagpapatayo po natin ng church building, sabi ko nga, Lord, in times na parang tahimik ka,
God is a working miracle God. Doon sa kanta, na it seems na tahimik. Amen? It seems na parang hindi kumikilos, but He is still working. God is working and He will continue working in you, in me, in your family. Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi lamang po sa family natin, kundi sa lahat ng family ng mga Kristiyano sa buong mundo. At ang Diyos ay patuloy na kumikilos maging doon sa dinidesire po nating magandang church building. Na it seems tahimik. Magugulat na lang po tayo. God has many surprises. Amen? Because God is faithful. He is beyond our expectation. Maliit sa Diyos, yun ay malaki. Panginoon, ano bang may tutulong ko sa gawain ng Panginoon? Mahirap lang po ako. Wala akong aral. Wala akong alam. Hindi po totoo yun. Ang Diyos po ay gumagamit ng maliliit na bagay upang maluwalhati ang kanyang pangalan. At ang maliit na bagay na yan, kayang palakihin niya ng Diyos at maging pagpapala kayo sa iba. Amen? Do not disqualify yourself. Amen? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. We are all reminded this in John 1:3. Ang sabi po sa John 1:3, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Walang mga mapangyayari sa buhay nito, sa mundong ito, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. God is working. Hallelujah. And then, tingnan naman po natin yung mga ugali ng mga disciples na malamang may ugali po tayo nito. The disciples has human limitations. Roman number 5, human limitations. Ano po mga sagot nila? Ano pong reaksyon nila sa 5 tinapay, 2 isda? Ano ang reaksyon nila nung hapon na walang makakain at malayo, liblib na po at napakaraming pakakainin? Siguro kung sa handaan, sa halimbawa magbe-birthday. Sino ba magbe-birthday? Si Julia nasa salon. Kasi halimbawa magbe-birthday yung anak mo. Gusto mong malaking handaan. Ay mas tipid. Kung 5 tinapay lang, 2 isda, pagkakain mo, libo-libo. Okay na maghanda, di ba? Ngayon, pag naghanda ka, talagang maluwag po. Maluwag ang bulsa. Okay, magastos. Subalit ang Diyos ay gumagawa po ng himala. Pero, ang sabi ng mga disciples, anong sagot? Wala. Sasapat ba? Hindi sapat. Liblib na pook. Wala silang makakain. Nung sila'y binigyan ng responsibilidad ng Panginoon, they try to avoid kasi wala. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi sila dapat umalis. Kayo ang magpapakain sa kanila. Ito po doon sa ibang version. Kayo ang magpapakain sa kanila. Anong gustong i-develop ng Panginoon sa mga disciples at sa atin? God wanted them to develop trust. Trust, pagtitiwala, and obey. Kayo ang magpapakain sa kanila, just obey. Walang makakain 5 tinapay, 2 isda, just trust the Lord. Amen? Ang sabi ng mga disciples, wala. Ang sabi ng Panginoon, meron silang makakain. Okay. Ano po ba ang karaniwang lumalabas sa ating mga bibig? Aminin. Ito po yun. Kapag kayo yun, sabihin nyo, ako yun.
sa bibig. Kapag wala ng pera ay wala. Kahit meron, sasabihin, ay, wala akong pera. Wala. Pero pag dimukot sa bulsa, meron. Ano ibig sabihin nun? Ayaw niya magpautang. Tama? Tama ba, Kuya Freddy? Okay. Wala kahit meron. Hindi lamang dahil ayaw magpautang, kundi sa tingin nila kakaunti, hindi sasapat. Kapag tayo po'y namamalengke, mga misis, kapag ang pera mo ay 2,000 o 3,000, isang linggo mo ng consumption yun, sumasapat naman. Asa mahal ngayon ang bilihin, alam nyo yan. Pero kung ang budget mo, 5,000, para bang nakakalimutan mo last week, yung 3,000 sumapat, 5,000 na ang hawak mo, hindi mo pa nabili yung lahat, parang tingin mo pa rin kulang. Why? Sapagkat ang ugali po ng tao ay parang more, di po tayo satisfied. Kaya kahit meron, ang sabi, wala. Number 2, kulang. Number 3, G na G. Anong G na G? Galunggong, gipit na gipit. Ano namang H na H? Ay, pasensya ka na, friend. Pasensya ka na, friendship. Di ako makakasama. H na H ako ngayon. Ano? Hirap? Nahirap? Ano pa? W. Yan. Sinisingil, friendship. Meron ba tayo dyan? Pwedeng ano? Yung naniningil, parang di niya masabi talaga. Kung anong tukoy niya kasi siya na mismo naiya. Hindi ka pa nga tapos, ang sabi ng friendship mo ay, friendship. Pasensya ka na. WW ako ngayon. Ano yan? Website. Wala. Minsan naman, kulang na kulang. K. Kulang na kulang. KK. WW. HH. G na G. Saan tayo dyan? Saan po kayo dito? Wala dyan. Wala. Wala. Hindi po tayo kabilang dito. Huwag po natin itong ideklara. Amen. We are blessed. We are the children of God. Anak po tayo ng Diyos. Bagamat pag tayo nawawala, nagkakaroon. Amen. Hindi walang-wala. Huwag po. Meron. Amen. May ulam. May kanin. Ano pa? Meron po tayo sapagkat anak po tayo ng Diyos. Hindi po dahil nagsisinungaling ka, kundi dinideklara mo po na ang Diyos, ang aking Diyos, siyang aking pinaglilingkuran, siyang aking pinaniniwalaan. Bibigyan niya ako ng pagpapala. Bibigyan niya ako ng trabaho, bibigyan niya ako ng magandang hanap buhay, bibigyan niya ako ng magandang kalusugan, lahat magaganda sapagkat lahat na maganda ay galing sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang problema po ng mga tao ngayon ay W. What the Bible says about W. Matthew chapter 6, beginning verse 25. Ang sabi po ng Biblia, do not W. Yes. Do not worry about F, about D, about C. Do not W about F, about D, about C. Do not worry about your food, about your drinks, about your clothing.
27. Can worry add a single hour to your life? Nung tayo po ba'y nag-worry, nadagdagan po ba yung kahit isang oras yung ating buhay? Hindi. Lalo po tayong tatanda. Alam niyo po ba yung isang oras na dagdag sa buhay mo, napakalaking bagay po nun. Isang halimbawa, kukunin ka ng Diyos alas 12, ay gagawin niya po yung alauna. Hindi po alas 12, kundi alauna. Ay ipunin mo nga yun sa 10 taon. Di ang dami ng oras na idagdag sa'yo, kisa nag-worry ka, na less pa yun na less ng na less. Tingnan mo yung katabi mo, warrior ba yan? Sa tingin mo may laman ang bulsa niyan? Sa tingin mo, pag uutang ka, uutangin ka ba kaya niyan? Ha? Sa tingin mo, uutangin ka ni Aljin? Ayun. O sa linggo, yan pa rin ang katabi mo, mama. Sa linggo ka na magsabi. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang mga anak ng Diyos, hindi po tayo warrior because God is a working miracle God. He can do miracles sa lahat ng ating pangangailangan. Just trust and obey. Ang sabi sa Matthew 6:33, alam niyo po ito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Unahin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagbabahagi ng mabuting balita, at pagdalo sa mga gawain. Amen? Father God in heaven, we thank you. We honor you because you are a miracle working God. Salamat sapagat sa oras na ito, patuloy ka pong gumagawa sa aming buhay, gumagawa ka ng mga kamanghamangang himala, Panginoon, sa pamamagitan ng magpapuprovide mo ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po Diyos sa bawat isa sa pangalan ni Jesus.